Sa loob ng mahabang taon, sa kontinenteng Gaia ay nagsimulang mangyari ang isang phenomena ng mga nawawalang mga halimaw. Sa una pinaniniwalaan nila na ang mga halimaw ay namamatay. Di naglaon sa kanilang pag-iimbestiga ay nalaman nilang lahat ng mga nawawalang halimaw ay lumilipat lang sa kabilang dimension. Sinabi ng salamangkerong ito, matagal niya nang hinahangad na mangyari ito, kahit na hindi niya alam ang fenomeno na nangyayari sa mga halimaw wala na siyang paki basta nakatulong ito sa kanyang pagsasaliksik. At dito na siyang nagsimula mag-oras iyon, sa tagal ng panahon niyang nabuo ang Magic Circle ay sa wakas na itataas niya na ang kanyang kamay. Sabi ng salamangkero na swerte siya kasi nagagamit niya ang dungeon na tinatawag itong Great Labyrinth. Sa pamamagitan ng pagdaloy ng mana sa lugar na ito, wala itong magiging problema sa pagtawid sa ibang dimension. At nang natapos niya na ang oras iyon ay biglang nagliwanag ang lugar at pati na rin sa labas ng lugar. Nakapikit ang salamangkero at sinabing, nag-iba ang simoy ng hangin, ito na yon. Nang idinilat niya ang kanyang mata sabay sabing tagumpay, ay nagulat ito. Sinabi niya ng patanong, ang dungeon lang ba ang lumakbay patungo sa ibang dimensyon? Sa kabilang dako naman ay may isang lalaking gulat at di makapaniwala sa portal na nakikita niya sa kanyang harapan. At sa pagbabalik tanaw sa labas ng gusali ay nandito ang ating bida na si Kang Jinhyuk, isang D-rank hunter. Habang bitbit ang walang laman na galon ng tubig ay tinititigan niya ang mga batang estudyante na parabang naiinggit siya kasi hindi niya nagagawa ang kanyang gusto sa halip ay nagtatrabaho ito. Maya-maya pa ay tinawag siya ng kanyang kasama para mag-deliver ng tubig dahil hindi pa sila nagkakalahati sa kanilang dinideliver. Nang makasakay na sila sa sasakyan ay pinuri ng kanyang kasama ang ating bida at sinabi niya na huminga muna tayo bago tayo umalis. Sabay tanong kay Jinhyuk na, hindi ka ba nilalamig? Tugon ni Jinhyuk, isa akong hunter. Nakalimutan mo na siguro na ang isang hunter ay magaling sa pagtitiis ng init at lamig. Sagot naman ng isa, applicable din pala yan sa D-ranks. Sagot naman ng ni Jinhyuk na, oo salamat sa kakayahan na yun nakakatipid ako sa hindi paggamit ng heater. Sabi naman ng kanyang kasama, wow nakakainggit ka naman. Sabay sabing, bakit ang isang hunter na kagaya mo ay nagpa-part-time sa trabahong to? Sagot naman ni Jinhyuk, wala kasi akong pera. Tumugon naman ang isa, sa tingin ko mas makakabuting itigil na nila ang pagmomonopolyo sa lahat. Sagot ni Jinhyuk, hindi nila gagawin yan. Nakaraan lang ay kung sino sila umasta, at hindi ko na ito gusto. Tanong ng isa, may nangyari ba sa pagitan ng mga guild? Sagot naman ni Jinhyuk, hindi ka ba nakikinig sa balita? Nung nakaraang buwan ay may nakawalang serial killer at tina-target ang mga hunter mula sa malalaking guild. Tugon naman ng isa, so sa kadahilanang hindi nila mahuli-huli ang isang mamamatay ay binubuntong nila ang galit sa iba, parang nababaliw na sila. At maya-maya pa ay may bigla silang narinig na kaguluhan. At bigla bumaba ng sasakyan si Jinhyuk para puntahan kung saan ang gagaling ang iyak na para bang humihingi ng tulong. Sa isip-isip niya, pwedeng terorista ang may gawa o mga halimaw at kung mga halimaw man ito ay pagkakataon niya na ito. At nang makita niya na mga halimaw ang mga ito, agad niyang binuksan ang kanyang inventory para kumuha ng weapon. Sinabi ng kanyang kasama na gusto mo tulungan kita? Nagwo-workout na kasi ako kaya tiwala ako sa lakas ko. Tugon naman ni Jinhyuk na, ang mga halimaw ay may special na parang baluti, hindi epektibo ang normal na atake at mga baril sa mga halimaw. Kagaya kung hunter lamang na biniyayaan ng stats ang makaka-damage sa mga yan. Hanggat maaari wag kang gagawa ng ikapapahamak mo at lumayo-layo ka. At napakamot naman sa ulo ang kanyang kasama at sabay sabing, sige mag-ingat ka. Sa isip-isip ng ating bida ay kailangan niyang matapos kaagad ang mga halimaw bago pa dumating ang malalaking guild. At dito nagsimula na siyang tumakbo papunta sa mga halimaw at sinasabi niya na kahit maliliit lang na halimaw ang kanyang mapatamba ay hindi na siya magkakaproblema sa pera ng buong taon. At nagulat siya nang bigla siyang hawakan sa balikat at itinapon na parang basura ng isang lalaki. At habang sumasayad si Jinhyuk sabi niya sa kanyang isip na, nandito na agad sila. Ang lalaking tumapon kay Jinhyuk ay si An Do-yen, Titan's Deputy Guild Master. Sabi ni Do-yen, huwag ka na manggialam pa at umalis ka na. Sabi ng ating bida, kayo ang nangingialam, ako ang nauna dito. At sinabi ni Do-yen na, ano ang iyong magagawa kung nauna ka dito? Teritoryo namin to. Anong klaseng alituntunin yan? Wala namang legal na epekto yan. Pero parehas lang sayo hindi ba? Ang alituntunin mo na first come first served ay gawa-gawa mo lang yun di ba? May nanapatupad ba na batas ang asosasyon na ganyan? Sabi ng ating bida,
Walang kwenta ang iyong sinabi sabay sugod kay Doyen at hinampas niya ng kanyang baseball bat si Doyen pero kinounter lang ni Doyen ang ataking yun sa pamamagitan ng pagsampal nito kay Jinhyuk. Sa lakas ng sampal na yun ay napahiga ang ating bida. Sabi ni Doyen, sino ka ba? Basura ka. Subukan mong manggialam ulit, papatayin na kita. Sa isip-isip ng ating bida sabi niya, sa kahit anong aspeto, sa bilis at lakas niya ay hindi ko siya kakayanin. Ito ba ang kaibahan ng D-rank lang sa Hunter na galing sa Major Guild? Kung malakas lang sana ako. Galit ako sa kalupitan ng Major Guild pero ang magagawa ko lang ay mag-move on sa susunod kung part-time job para magkapera. Isa lang akong mahinang D-rank Hunter. At nang matapos ang ganap na yun ay umuwi na ang ating bida at madami itong naiisip. Isa na dito ang kahilingan niya na sana mabawasan ang miyembro ng Titan Guild sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila ng serial killer. Pero ang bumabagabag talaga sa kanya ay ang kahinaang kanyang taglay. Umupo siya sa sofa at huminga ng malalim at hinawakan ang kanyang pisngi sabay sabing nangingirot pa rin. Makalipas ang ilang minuto ay may tumunog bigla siyang napalingon sa pananggalingan ng tunog at nagulat siya sa kanyang nakita. Isa itong portal at sinilip ito sa loob at biglang may nagpakitang isang goblin at nagulat si Jinhyuk. At nang akma niyang kukunin na sana ang kanyang sandata ay nabigla ito kasi hindi siya nakikita ng mga goblin. Ipinasok niya ang kanyang kamay pero walang resistance at walang kakaibang reaction. Napangiti ang ating bida kasi may lumitaw na portal ng dungeon sa kanyang bahay. Kumuha siya muna ng maiinom para makapag-isip kung ano ang gagawin niya sa portal. Ang una niyang naisip ay kung isusumbong ba niya ito sa asosasyon o hayaan na lang. Naiisip niya na kung isusumbong niya sa asosasyon ito ay siguradong palalayasin siya sa mismo niyang bahay. At pagkaubos ng kanyang inumin ay nakapagdesisyon na ang ating bida, itatago niya na lang ito para sa kanyang sarili kumpara ibigay ito sa mga walang hiyang asosasyon. Naiisip ni Jinhyuk kung makakalabas ba ng portal ang mga goblin at ito'y kanyang sinigurado. Bago siya pumasok sa portal ay nag-isip muna siya. Sa kanyang kakayahan ay 2 o 3 goblins lang ang kaya niya at kung marami na ay di niya nakakayanin at maaari pa siyang mamatay. At pumasok na ito sa portal. Pumasok siya sa dungeon at ang kasalukuyan niyang lokasyon ay nasa first floor na tinatawag naman na Goblin Maze. Nagulat pa si Jinhyuk kasi totoong dungeon pala ito. Maya-maya pa ay may biglang sumugod sa kanya na isang goblin at agad naman siyang lumundag pabalik sa portal, at dito niya napatunayan na hindi siya nakikita ng goblin sa kabilang dimensyon. Sabi niya, hindi pala ako nakikita ng mga halimaw o makapunta dito sa pagkakataong ito ay walang rason para matakot ako. At agad siyang pumasok sa portal at hinato ng kanyang baseball bat ang isang goblin at tinamaan ito sa mukha at tumilapon ng goblin. Di na binigyan ng pagkakataon ni Jinhyuk na makatayo pa ang goblin at agad niya itong sinaksak sa dibdib gamit ang kanyang baseball bat. Tiningnan ng goblin si Jinhyuk na parang nagmamakaawa at sinabi ng ating bida na wag mo akong tignan ng ganyan, desperado rin ako, alam mo yon. Sabay hataw sa ulo ng goblin dahilan ng pagkamatay nito. Magmula nung maging hunter ang ating bida ay ito ang unang pagkakataon ng mag-isang nakapatay ng halimaw si Jinhyuk, at solong-solo niya ang experience points na kanyang natanggap mula sa goblin na yon. Sa loob ng 3 taon ay ngayon palang umusad ang kanyang level, sa pamamagitan ng pagpatay niya sa iisang goblin pa lang. Na-realize niya na grabe ang pang-aapi ng mga malalaking guild para makontrol lamang ang hunting ground. Sabi pa niya mga wala silang konsensya. Tinitignan niya ang bangkay ng goblin at iniisip niyang mahal ang bentahan ng bangkay ng goblin. Ito ay nagkakahalagang di bababa sa 3 million won. At agad naman siyang pumunta sa Hunter Exchange na kung saan ang bentahan ng mga items na nakukuha ng mga hunter. Ibebenta niya dito ang bangkay ng goblin, kinuha niya sa kanyang inventory ang goblin, at bago ito bigyan ng presyo ay sinusuri muna ito para malaman ang halaga ng goblin. Sinabihan siya ng nagsusuri na parang wala ka pang gaanong hunting experience. Tugon naman ni Jinhyuk paano mo nalaman? Sabi ng nagsusuri, kung papatayin mo ng ganito ang goblin ay bababa ang presyo nito, sa susunod ay tamaan mo ang vital points. Sa kalagayan ng bangkay ng goblin ay hindi kita mabibigyan ng presyong lagpas sa 3.2 million won. Sabi naman ni Jinhyuk, sige benta ko sa ganyang halaga. Tugon naman ng tagabili, sige sabihin mo sakin kung saan mo na-hunt itong goblin na at i-verify ko muna ito at pagtapos ita-transfer ko na ang bayad. Sabi naman ni Jinhyuk, saan? Kailangan ko pa bang sagutin yan? Tugon ng bumibili, isa itong batas kaya kailangan talaga kahit hassle na. Nagdadalawang isip si Jinhyuk kung sasabihin ba niya. Dagdag pa ng bumibili na bakit ka nagdadalawang isip? Wala ka nang mapagbentahan ng ganitong kagandang presyo.
Maya-maya pa ay may biglang pumasok na mga hunters galing sa Black Dragon Guild at may hinahanap. Nakita nila si Jinhyuk at napagkamala nilang siya ang nagnakaw ng mga bangkay ng halimaw sa kanilang hunting ground. At agad naman sinabi ng bumibili na hindi siya yan kundi ang taong kulay dilaw ang buhok na may kausap sa kanto. At agad naman pinuntahan ng grupo at walang ano-ano'y sinapak ang kulay dilaw na buhok. Sumigaw naman ang kasama ng kulay dilaw ang buhok. Anong ginagawa nyo? Sinagot naman ng isa na itong taong ito ay naghunt ng mga halimaw sa aming teritoryo. Kung wala kang intensyon na bayaran yon ay huwag ka nang makialam. Habang sinisipa-sipa ang lalaking dilaw ang buhok ay sumigaw ito ng tama na. Tumigil naman ang sumisipa sa kanya at tinanong siya kung bakit siya nagnanakaw sa teritoryo nila. Sinusubukan mo ba kaming patayin? Nagmamaang-maangan naman na sagot ng dilaw ang buhok na ano bang sinasabi mo? Sa pagkakaalam namin baka ikaw ang siraulong killer na nag-aamok nakaraan lang. Bakit hindi ka sumama sa amin para sa kunting investigasyon? At dinala na nila ito papunta sa kanilang teritoryo para investigahan. Sabi ng bumibili ay sana kinuha niya na lang ang pera at umalis ng tahimik hindi yung nagpapalusot pa siya. Dagdag pa nito, sinabihan niya si Jinhyuk na kung ayaw mong magaya sa kanya ay lumayo ka sa mga teritoryo ng mga malalaking guild. Tinanong naman ni Jinhyuk na, paano nila nalaman at nahanap ang lalaking dilaw na buhok? Sagot naman ng bumibili, ano sa palagay mo? Ang mga malalaking guild ay konektado sa server na ito. Tanong naman ni Jinhyuk, alam naman ng taong yun ang tungkol dito pero sinabi niya pa rin kung saan niya nakuha ang halimaw. Sagot ng bumibili, kung mahuli kang nagsisinungaling kung saan mo nakuha ang halimaw na iyong benibenta ay mawawalan ka ng lisensya at makukulong ka pa. Nagbago bigla ang isip ng ating bida. Bigla niyang binuksan ang kanyang inventory para ibalik ang goblin at sabay alis. Habang naglalakad siya ay sa isip-isip niya ay siya sana yung nabugbog kung nagsinungaling siya kung saan niya nakuha ang goblin na yun. Sabi pa niya sa kanyang isip na kailangan kong magpalakas para maharap ko ang mga bastardong yun. Maghintay lang kayo, lalakas ako sa pamamagitan ng dungeon na yun. Hanggang dito na lang muna guys. Kung gusto mo tong kwento ay mag-like na at mag-comment na lang kayo ng part 2 at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Salamat, kita-kits sa susunod.